komunikasyon at saka lahat po ng information dissemination natin sa Batangas City. At kahit saang istasyon, technology na po ang gumagana ngayon yung ating cellphones. Lahat po yan ay ginagamit. Radyo, easy way po ng ating communication para makapagbigay po agad tayo ng tulong sa mga nangangailangan. So, ang Batangas City po na PNP personnel ay lahat po equipped with the technology po na kailangan po namin sa aming pang-araw-araw na gagawin po. Kumusta naman po, ma'am, ang ating community engagement program na ginagawa para sa ating mga kababayan sa Batangas? So noong nakaraang July po, ay pinagdiwang natin ang 29 PCR month. Ano-ano naman po yung mga activities po na ginawa po natin, ma'am, sa Batangas City? Ang 29 PCR month celebration po ng Batangas Component City Police Station ay nag-start po ng kick-off ceremony po natin. Simultaneous siya noong July 1. And sinundan po ito ng livelihood program ng Barangay Mahakot East na nagkaroon po tayo ng tinuruan natin silang gumawa ng dishwashing liquid. So nagamit din po nila itong personal at gayon din sa pangkabuhayan nila. So nagkandak din po tayo ng training sa mga BIPATs natin sa Barangay Tulo and Sampaga, Batangas City. Blood donation po nagbigay din po tayo ng dugo and tree planting activity po sa Haligi Kanluran ng Batangas City. And nagkaroon din po tayo ng barangay immersion program. Ito po yung mga youth natin na naturuan din po natin for the drug awareness. Lahat po ay nabigyan po natin sila ng sapat na kaalaman sa Barangay Mahakot West, Batangas City. So katulong din po natin ang ating mga LGU at ang ating mamamayan sa mangrove planting po natin. Brigada Eskwela, ito po yung nakakatuwa dito kasi yung bukod sa pagtulong natin sa school, nagbigay din tayo ng mga cleaning materials. Ito po sa tulong po ng ating mga city advisory group. Nagtulong-tulong po yung iba't ibang sektor na miyembro po ng advisory group namin sa pamumuno po ni Honorable Chairman Armando Lasarte. Marami pong nag-benefit na school na nabigyan natin ng cleaning materials. And ito po ituloy-tuloy pa rin. Kahit tapos na po ang ating PCR month, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbibigay po sa ating mga school at pagtulong sa kanila. So meron din po tayong distribution ng school supply sa Payiran Bilao Elementary School. Medyo may kalayuan na ito. Almost 1.5 hour ang travel time mula sa amin. Talagang sila yung pinuntahan namin. As shown sa screen po natin, ito po yung mga activities na kinandak po namin for the whole duration po ng 29 PCR month celebration ng Batangas Component City Police Station. So bukod po, ma'am, sa mga PCR activities na ginagawa po ninyong ng station po nitong nakaraang 29 PCR month, may iba pa po bang mga PCR activities po kayong dapat pong abangan ng ating mga kababayan po sa Batangas City? Opo, sa Batangas Component City Police Station, patuloy pa rin po yung ating pag-alalay sa mga eskwelahan, lalo po ngayon, umpisa na po ng klase. Okay, so patuloy po yung ating dialogue, symposium na kakakandak sa ating school at ganoon din po sa ating mga barangay. Okay po. So bukod pa po dito, ma'am, mayroon pa po ba kayong pwede pong idagdag po sa plans and programs ng Batangas CPS at yung mga way forward nyo po? Ang Batangas Component City Police Station po ay meron pa pong remaining 53 barangays for drug clearing. So meron din po kami yung i-deliberate and more intensified mobilization po ng BIPAT. So ginagamit po natin to for traffic management, yung ating mga cluster leaders, and yung mga private security agencies na i-deploy natin as force multipliers sa mga vital areas para po labanan po natin yung mga krimen. And ngayon din po, in-enhance din po natin yung involvement po ng youth in the campaign against illegal drugs and yung strict implementation po ng curfew to minors. And yung amendment din po ng City Ordinance curfew po nung sa minors natin kasi kalimitan po sa Batangas City ay may mga minors po tayo nakikitang nag-stay late 10 p.m. onwards. So, imposing yung penalties din sa curfew ng mga violators sa minors. And yun din po yung strategic deployment of personnel namin for crime prevention and control, 90-10 po. Nandyan po ang ating kapulisan. Okay po. So, napakaganda po ng mga programa po at serbisyong na ibibigay po sa atin ng ating kapulisan sa Batangas City Station po. So, final words na lang po, baka po may mensahe pa po tayo para sa ating mga kababayan at lalong-lalo na po sa ating mga kasamahan sa pulisya at yung mga audiences po na nanonood po sa atin ngayon. Para naman po sa kababayan natin sa Batangas City, isang pasasalamat po ang pinaaabot po ng Batangas Component City Police Station sa inyong pong tulong at disiplinang ipinakita, lalo-lalo na po nung ating pong ika-53rd po na Foundation Day po natin sa Batangas City noong July 22. Zero crime rate po tayo at maraming salamat po sa inyong tulong. At gayon din po sa aming mga kasamahan, magtrabaho lang po tayo and sa ating mga manonood, maraming salamat po sa inyong pagsuporta.
Okay, so baka po may mga nais pa po kayong batiin at pasalamatan po, ma'am. Okay, una po sa lahat, siyempre po binabati ko po ang aking mahal na asawa, Police Colonel Rodolfo Montes Ama, Chief po ng RRSU 4A. Ganon din po ating mahal na Chief PNP, Police General Romel Francisco Marbil, ang ating po Regional Director, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, at mga command group ng Pro4A. So aming pong Provincial Director, Police Colonel Jacinto R. Malinaw Jr. at mga officers and men ng Batangas PPO. Chief ng RP Cadu 4A na si Police Colonel Meldred Patam at syempre po yung ating Chief ng RPIO, Police Lieutenant Colonel Chita Del C. Gawiran. At mga kasama ko po sa Batangas Component City Police Station at sa lahat po ng kapulisan ng Police Regional Office Calabarzon at sa mga audiences po namin na nanonood ngayon, sana po ay suportahan ninyo ang lahat ng programa ng Batangas Component City Police Station. Sa RPIO at RP Cadu 4A, maraming salamat po sa pag-anyaya niyo po sa akin. Isang karangalan po na isa po ako sa naging guest ninyo sa programang ito upang maiulat din sa komunidad sa Calabarzon ang aming mga gawain at accomplishment dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas kayo. Muli po, maraming salamat at mabuhay po tayo. Maraming salamat din po, ma'am. Bago po tayo magtapos, nais ko po sanang i-like, follow, and share nyo po ang aming FB pages, PKG Calabarzon New Account, ang FB page po ng PKG Tagapag-Ugnay, at sa lahat ng RP Cadu Facebook pages nationwide. Ang FB page po ng Pro Calabarzon, at syempre ang FB page ng Batangas Police at Batangas City Police. Muli, ang pasasalamat namin sa ating mga panauhin sa umagang ito, ang Chief ng PCR ng Batangas Component City Police Station na si Police Lieutenant Sharon Ama. Maraming salamat po, ma'am. Ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng kapulisan ng Pro Calabarzon sa mga naka-duty 24 oras. LGUs, NGOs at ating mga force multipliers na ating katuwang sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa Calabarzon. Tunay kayong mga bayani ng makabagong henerasyon, tayo po ay laging mag-iingat at dalangin po namin ang kaligtasan ng bawat isa. Mula dito sa tanggapan ng RP Cadu 4A, ako po ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Maria Sara P. Bernales. Magkita-kita po tayong muli para sa mga updates at napapanahong impormasyon. Ito pa rin ang inyong programang Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka.